Ang Arifalobi Ninoy Aquino International Airport ay napuno ng 3,000 katao mula sa gitnang silangan. Suot ang kanilang nga tradisyonal na kasuotan, isang pambihirang tanawin na hindi pa nasasaksihan sa kasaysayan. Ngunit ang kislap sa kanilang nga mata ay hindi ang saya ng isang turista. Ito ay puno ng matinding galit at malalim na pagsisisi. Ang Pilipinas pala ang kinabukasan na dapat neting tinahak. Nagulat ang buong mundo sa mga salitang ito. Dahil ang dahilan ang walang katulad na pagdaksang ito ay nagsimula sa isang mapanlait na pahayag laban sa Pilipinas. Ano ang matututunan naming nga maharlika mula sa isang maliit na bansa sa Asya na walang langis? Bakit napayak ang nga oil magnate na ito, na akala mo'y nasa kanila na ang lahat, matapos makita ang isang paaralan lamang sa Pilipinas? At bakit nila isinuko ang kanilang karangalan at lumuhod sa Pilipinas, sa loob lamang ang 5 araw? Binago ang isang katotohanan sa Pilipinas maging ang kasaysayan inggit ng silangan. Ang buong kwento ang milagrosong pagbabagong ito na yumanik sa mundo ang edukasyon ay ilalahat na ngayon. Pagdaksang 3,000 estudyante mula gitnang silangan sa Naya. Ang Pilipinas ang ating kinabukasan. Pagdaksang aplikasyon para sa Philippine Visa. Nagsimula. Gulat ang buong mundo. Isang nakakantig na kwento mula sa ibang bansa. Kasalukuyang nakakagulo ang sektor ng edukasyon sa gitnang silangan dahil sa pahayag ng isang prinsipe ng Saudi. Ito ay dahil sa kanyang hayagang panginsulto sa Pilipinas sa isang pandaigdigang kumperensya ng ministro ng edukasyon. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansang pinagtrabahuhan nun nga taga gitnang silangan? Ano ang matututunan nga maharlika mula sa isang islang bansa sa Asya? Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Tahimik na tumayo ang embahador ng Pilipinas at umalis. Ngunit makalipas ang 5 araw, isang hindi kapanipaniwalang video mula sa Pilipinas ang yumanik sa buong gitnang silangan. Ako ay lubusang nagkamali. Ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Agad na nagpatawag ni Emergency Summit ang mahari ang 6 na bansa ang Gulf Cooperation Council GCC, at 3,000 maharlikang estudyante ang pinalipad patungo sa Naya. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Ang katotohanan sa Pilipinas na nakpabagsak sa isang prinsipe ang imperyo sa gitnang silangan. Ilalabas na ngayon. Bago natin simulan ang kuwento, para sa aming inspirasyon, manggiring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Kung kayo ay sumusuporta sa Pilipinas, mangyaring makiwan ng komento ng mabuhay ang Pilipinas. Sa comment section, dalangin namin na kayo ay laging malusok at punong gibiyaya hanggang sa katapusan ng taon. Simulan na natin ang kuwento. Ako si Faisal bin Ali, isang maharlika mula sa Saudi Arabia, 17 taong gulang, mula nang ako'y isilang. Laging may nakatulong sa aking harapan. Kahit hindi ko igalaw ang isang daliri, lahat ay naayos. Ang aking pribadong espasyo sa palasyo sa Riyadh, na binubuong kwarto, opisina, at silit-aklatan, ay may sukat na mahigit 300 metro kwadrado, may 5 Ferrari sa aking garahe at isang pribadong helikopter. Anumang naisin ko ay nakukuha ko. Hindi problema ang pera. Ang may panganak na maharlika sa isang bansang sagana sa langis ay katumbas ang pagkakaroon ang lahat ang bagay sa mundo. Ilang araw na ang nakalipas, ay dinaos ang GCC Education Reform Conference sa pinakamataas na palapag ang Emirates Towers sa Abu Dhabi. Puno ang bulwagan inga ministro ing edukasyon mula sa 6 na bansa ing Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, lahat sila ay mga bansang yumaman dahil sa langis. Nakaupo ako sa tabi ng aking tiyuhin, ang ministro ng edukasyon ng Saudi Arabia, ang embahador ng Pilipinas, na may suwat na translation device, ay tahimik na nakaupo bilang observer. Tumayo ang ministro ng edukasyon ng Saudi Arabia sa entablado at nagsalita. Kailangan nating paganda ng panahon pagkatapos ng langis, pagkalipas ang 30 taon. Ang ating anak ay kailangang mabuhay ng walang langis. Tumanggo ang ministro. Nagtaas ang kamay ang ministro ng Qatar at humingi ng pahintulot na magsalita. Ang reforma sa edukasyon ang sagot. Paano kung pumili tayo ang bilato sa mga anak ng maharlika mula sa bawat bansa at ipadala sila sa ibang bansa? Aabot ito sa 3,000 katao. Naggulungan ang nga tao sa silit. Inilatak ng ministro ang Kuwait ang dokumento. Sang bansa natin sila ipapadala. Sa United Kingdom, ang tuition fee ay 50,000 pounds kada taon. Sa Switzerland, 80,000 francs. Siyempre, hindi problema sa atin ang gastos, ngunit questionable kung sulit ba ito. Noon, maingat na nagsalita ang ministro ng Oman. Paano ang Pilipinas?
Ang tuition fee nila ay halos 10 beses na mas mura kaysa sa UK, ngunit ang kanilang educational evaluation sa Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, ay laging nasa tuktok. Isang bansang mas mahirap pa sa atin 70 taon na ang nakalipas ay isa na ngayong pangunahing ekonomiya sa mundo. Itinayo nila ang kanilang bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian batay sa cost effectiveness. Muling nagbulungan ang nga tao. Tumingin ang aking tiyuhin sa ambahador ng Pilipinas. Tumayo si Ambasador Santos at magalang na yumuko. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na tanggapin ang nga estudyante mula sa Gulf Cooperation Council. Bubuksan namin ang aming sistema inga pampublikong paaralan. Nakpalakpakan ang nga ministro. Iminungkahi ang ministro ang Saudi Arabia, mabuti. Magpadala tayo ang 500 mula sa bawat bansa. Kabuwang 3,000. Ang Saudi Arabia ang mauna, magpapadalang 200, at susunod na ang iba pang nga bansa. Muling nagpalakpakan ang ministro. Ngunit hindi ko nagustuhan ang desisyong ito. Pilipinas. Hindi UK, hindi Switzerland, kundi isang maliit na islang bansa sa Asya. Ano ang matututunan naming nga maharlika doon? Hindi ko maintindihan. Tumayo ako. Sandali lang po. Tumahimik ang bulwagan. Tumingin sa akin ang aking tiyuhin. Nakpatuloy ako sa pagsasalita. Pilipinas. Talaga bang may matutunan tayo sa bansang iyon? Namutla ang mukha ni Ambasador Santos. Nagsimulang magbulungan ang mega-ministro. Hindi ako tumigil. Noon, ang henerasyon nega aming mega magulang ang nagbigay nega trabaho sa mega Pilipino. Ang nga dolyar na kinita nila sa mga construction site sa gitnang silangan ang naging simula ang kanilang pag-unlad sa ekonomiya. Hindi ba? Kung wala ang aming oil money, hindi rin sila uunlad. Kumunot ang nungyaking tiyuhin, ngunit hindi ako nakpawat. Ang nga nangungunang bansa sa edukasyon ay ang UK, kung nasaan ang Oxford at Cambridge. Ang Switzerland din ay maganda. Ang kanilang nga international schools ay pinakamataas ang antas sa mundo. Paano naman ang Pilipinas? Hindi ba't puro memorization lang ang kanilang sistema? Isang bansa kung saan ang nga estudyante ay nag-aral sa mga review center para lang makapasa sa mga pagsusulit. Inalis ni Ambasador Santos ang kanyang translation device. Umubo ang ministro ng Saudi Arabia. At binitiwan ko ang aking huling salita. Ano ang matututunan naming nga maharlika sa isang maliit na bansa sa Asya? Sayang lang sa oras. Ganap na nagyelo ang bulwagan. Dahan-dahang tumayo si Ambasador Santos. Kinuha ang kanyang nga dokumento. At nagsalita sa isang magalang ngunit malamig na tinig. Prinsipe, mula sa abo ang digmaan. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga pangunahing ekonomiya sa mundo sa loob lamang ang ilang dekada. Ang literacy rate namin ay halos 100%, at ang aming sistema ng edukasyon ay laging mataas sa OECD evaluations. Isang bansang salat sa likas na yaman ang tumayo sa pamamagitan ng lakas ang kanyang mamamayan. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko at lumabas ang silid. Alas 11 gabing iyon, sa opisina ng palasyo, nakaluhot ako sa harap ng mesa ng aking tiyuhin. Sa loob ng 30 minuto, wala siyang sinabi kahit isang salita. Naramdaman ko ang pagtulo ng pawis sa aking likod. Sa wakas, nagsalita siya. Ipinahiya mo ang ating pamilya sa harap ni Ambasador Santos. Susubukan ko sanang magpaliwanag, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Tumahimik ka. Mababa ang kanyang boses, ngunit parang kulok ito sa aking natainga. Inihagis niya sa aking harapan ang isang kautusan na may selyo ng palasyo. Dapat sana. Ang kapatid mong si Fad ang mamumuno sa 200 na unang ipapadala sa Pilipinas. Ikaw ang pupunta kapalit niya. Hindi ako makapaniwala. Ang aking kapatid, si Prinsipe Fa, ay perpekto. Lahat ay nagtitiwala sa kanya, at tanging siya lamang ang pinakakatiwalaan ng aking tiyuhin. Pero ako ang papalit sa kanya. Nagpatuloy ang aking tiyuhin, pagkatapos ang iyong 5 araw na karanasan. Gumawa kang isang ulat tungkol sa 10 kalamangan ng sistemang edukasyon sa Pilipinas. Bawat punto ay dapat may kasamang konkretong ebidensya at litrato. Ikaw din ang mamamahala sa pangkalahatang ulat ng lahat ng 200 estudyante. Hindi po ba't masyadong mabigat iyon? Tanong ko. Malamig siyang sumagot. Kung mabibigo ka, babawiin ko ang iyong karapatan sa trono. Tila huminto ang tibok ng aking puso. Ang karapatan sa trono. Ang kinabukasang garantisado sa akin mula pa noong ako'y isilang, ay biglang nanganganib. Hinampas niya ang mesa. Aalis ka makalipas ang 3 araw. Matututo ka ang kababaang loop sa bansang iyon. Habang nakayuko, nagtanong ako.
Paano kung hindi ako makahanap ng 10 kalamangan? Habang naglalakad patungo sa bintana, sinabi niya, kung ganun, hindi ka na isang maharlika, mamuhay ka bilang isang karaniwang tao. Nang gabing iyon, pakbalik ko sa aking silid, namumutla ang aking mukha sa salamin. Sa ibabaw mesa ay may isang mapa ng Pilipinas, na may pulang tuldok sa lungsod Maynila. Tinitigan ko ang maliit na tuldok at bumulong. Sige, tingnan natin kung ano ang may papakita ninyo sa akin. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa umaga ngaming pag-alis, sa pribadong terminal ng Riyadh International Airport, nakatayo ako kasama ang 200 estudyante. Sa aking tabi ay ang kaibigan kong si Abdul, dala ang kanyang bag. Si Abdul, tulad ko, ay miyembrong maharlikang pamilyang ang Saudi, ngunit wala siyang karapatan sa trono. Sa halip, siya ay isang kaibigang kasing yaman ko ngunit mas bukas ang isipan. Faisal, lagi kang ganyan, masyadong kampante. Sabi ni Abdul habang tinatapik ang aking balikat. Itinago ko ang mapang Pilipinas at sumagot, kampante. Siyempre, walang anumang matututunan sa Pilipinas. Naglaro ang kislap sa mata ni Abdul. Baka ngayon, makamali ka. Lumapit siya sa akin at sinabing, pustahan tayo, kung may matutunan ka kahit isang bagay lang sa Pilipinas. Ibigay mo sa akin ang yate mo, iyong bago mong bili, iyong 35 metro. Kinabahan ako. Ang yate na iyon ay nakakahalaga ang $300 milyong, ngunit nakpatuloy si Abdul. Pero kung talagang walang matututunan, sa iyo na ang private jet ko na matagal mo nang gusto, ang Gulfstream G650. Ito ang modelong matagal ko nang pinapangarap. Hinawakan ko ang kamay ni Abdul at tumawa. Sige, akin na ang private jet na iyan. Nagtawanan kami at nagkamay, at naglakad kami patungo sa government-owned na eroplano. Isang Airbus A330 ang nahihintay sa amin. Isa-isang sumakay ang 200 estudyante. Habang paakyat sa hagdan, lumingon ako. Nagliliwanag ang skyscraper ang Riyadh sa sikat ang araw. Bumulong ako. Makita tayo pagkatapos ang 6 na araw. Ang yate ay mananatiling akin. 10 oras ang biyahe. Nakaupo ako sa tabi ang bintana, nakatingin sa labas. Si Abdul naman sa tabi ko ay nagbabasa ang impormasyon tungkol sa Pilipinas sa kanyang tablet. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinabi ni Abdul, Hoy, ang Ninoy Aquino International Airport daw ay isa sa mga nangungunang paliparan sa mundo. Maganda rin naman ang airport sa Dubai, pero, nakunwari akong walang interes at tumalikod. Ngunit sa loob-loob ko, naging interesado ako. World class, alas 8 ng gabi, lumapak kami sa Naya. Habang papalapit ang eroplano sa gate, sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang gusali ng paliparan. Ang ilaw na pumapasok sa mga salamin kisame ay nakpapaliwanag sa paligid na parang araw. Bumulong si Abdul. Wow, ang laki. Bumaba kami ng eroplano at naglakad patungo sa imigrasyon. Pagpasok pa lang, natikilam ako. Ang kisame ay tila higit sa 10 metro ang taas. At ang ilaw na parang natural na liwanag ay dumadaloy mula sa mga salaming kisame. Ang sahig ay gawa sa marmol. Malinis at walang bahit ng dumi. Maganda ang airport sa Dubai, ngunit iba ang antas dito. Ang laki pa lang ay nakakagulat na. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang sumunod. Sa harap ng immigration, may isang dambuhalang electronic screen. Isang malaking media screen na may sukat na 60 metro ang lapat at 15 metro ang taas. Hindi lang ito simpleng flight information. May mga artistikong graphic videos na ipinapalabas. Isang tradisyonal na bangkang do mula sa Saudi Arabia ang naglalayak sa alon. At sa ibabaw nito, nga salitang Arabic ang dumadaloy na parang calligraphy. Maligayang pagdating sa mga bisita mula sa Saudi Arabia. Sa sumunod na screen, lumitaw ang aking pangalan. Prinsipe Faisal bin Ali. Malinaw na nakasulat sa Arabic, na napapalibutan ang nga gintong tradisyonal na disenyo nga Arabo. Hindi ako makahinga. Alam and screen sa airport ang pangalan ko, at sa Arabic pa, kasama ang mag-graphic na gumagalang sa aming kultura. Hinawakan ni Abdul ang aking braso. Faisal, tingnan mo, pangalan ko. Natulala ako. Ang nga paliparan sa Amerika ay may mga simpleng numero. Ang sa Dubai ay may magagarang advertisement, engunichi badjitu. Nagtakpo ang teknolohiya at sining, ang impormasyon at damdamin. At higit sa lahat, tinatanggap ako bilang isang individual. Mabuhay! Biglang may nagsalita sa tabi ko. Lumingon ako at nakita ang isang robot na may taas na 1,2 metro. Puting katawan, asul na mata. Muling nagsalita ang robot sa perpektong Arabic.
Maligayang pagdating sa Pilipinas. Prinsipo Faisal bin Ali. Hindi ko maisara ang aking bibig. Lumuhod si Abdul sa harap ng robot at nagtanong. Marunong ka bang mag-Arabic? Opo, marunong po akong 12 wika. Sabihin niyo lang po kung kailangan niyong tulong. Yumuko ang robot 90 degrees. Itinayo ko si Abdul at naglakad kami papunta sa imigrasyon. Nang pipila na sana kami, isang staff ang kumawi. Maaari po kayong gumamit na automated screening. Ay tinap namin ang aming pasaporte sa makina at naskan ang aming mukha. 5 segundo lang, bumukas ang gate at nakalusot kami. Walang tanong, walang kumpirmasyon. 5 segundo lang at tapos na. Lumingin ako kay Abdul at sinabi, ang bilis. Hindi lang mabilis. Ito ay sobrang episyente, may pahanga sa boses ni Abdul. Kinuha namin ang aming bagahe at naglakad palabas. Bago ang exit, nakita namin ang isang malaking screen, mga 30 metro ang lapad. Nakasulat sa Arabic. Maligayang pagdating sa mga estudyante ng Gulf Cooperation Council. Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Nakasulat din ang pangalan ko. Faisal bin Ali. Lahat ng 200 pangalan ay tama ang pagkakasulat sa Arabic. Natihilan ako. Ang robot na nagsasalita ay 12 wika. Ang 5 segundong screening, ang screen na may panggalan namin. Kailangan ba talagang ganito? Parang sobra na. Isang bansang sobrang detalyado. Ang karanasan sa isang makabagong bansa na nakasentro sa tao ay nagsimula sa Naya. Hindi ko pa alam noon na simula pa lang pala ito. Faisal. Hinila ni Abdul ang braso ko at lumabas kami. May mga pribadong limusin na nangihintay. Sumakay kami ni Abdul sa unang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas, sa makabilang panik ng expressway. Walang katapusang hanay nga gusali. Nga gusaling may 30-40 palapak. At nga neon sign na nagpapaliwanag sa kalangitan, magara ang Dubai. Ngunit iba ang Maynila. Ang buong lungsod ay parang isang dambuhalang kumpol ngilaw. Makalipas ang isang oras, huminto ang limusin sa harap ng isang hotel sa sentro ng Maynila. Bumaba kami. Moderno at elegante ang hotel. Isang 30 balapak na gusali na gawa sa salamin at bakal, na may fountain sa pasukan. Pagpasok sa lobby, nakakasilaw ang chandelier, at ang sahig na marmol ay parang salamin na sumasalamin sa aming nga anyo. Isang staff sa check-in counter ang bumati sa amin sa perpektong English. Welcome to the Philippines. Inabot ko ang aking pasaporte at sumagot, thank you. Habang tinitingnan ang staff ang computer, tumingin siya sa akin at biglang nagsalita sa Arabic. Maligayang pagdating. Prinsipo Faisal. Nagulat ako at nagtanong. Marunong kang Arabic? Opo, marunong din po ako ng Arabic. Natural ang kanyang pagbigkas. Halos walang aksen. Sa kabilang desk, isang staff ang tumutulong sa isang turistang sino sa matatas na Mandarin. Sa tabi naman niya, isa pang staff ang sumasagot sa telepono sa Filipino. Bumulong si Abdul sa aking tainga, ang galing mga staff sa foreign languages. Tumango ako, magaganda rin ang nga hotel sa gitnang silangan, ngunit doon ay kumukuha sila nga dayuhang staff para magsalita ang iba't ibang wika, mga staff na Pilipino, Indian, taga-kanluran. Ngunit dito, iba. Ang nga Pilipinong staff mismo ang nagsasalita ng mga banyagang wika. Natapos akong mag-check-in at lumapit sa concierge desk. Nagtanong ako, paano po kayo natutong magsalitang foreign languages ng ganito kahusay? Magalang na sumagot ang konsiyerge, pinag-aralan po namin sa eskwelahan. Sistematiko po ang foreign language education sa Pilipinas. Ang Ingles ay required mula elementarya, at maraming estudyante sa kolehiyo ang kumukuhang pangalawang banyagang wika. Tumango ako at naglakad papunta sa elevator. Sa edukasyon pa lang sa paaralan, ganito na kahusay. Iba talaga ang sistema. Pagbukas ang pinto ang aming silid sa 18 floor, isang malawak na kwarto ang gumungat, at sa labas ang bintana, tanaw ang nakniningning na Maynila sa gabi. Tumayo ako sa tabi ang bintana at tumingin sa ibaba. Milyon-milyong ilaw ang kumikislap, at walang tigil ang daloy ng mga sasakyan. Hanggang sa Arabic, marunong sila. Medyo nakakagulat, hindi ko sinasadyang nasabi. Ang robot sa airport, ang automated screening, ang welcome screen, ang foreign language skills ng hotel staff wala pang isang araw. 4 na beses na akong nagulat. Nahiga ako sa kama at tinitigan ang kisame. Ang isipang baka iba talaga ang bansang ito sa inakala ko ay hindi maalis sa akin. Bukas,
Kailangan na naming pumunta sa paaralan. Hindi ko pa alam kung ano ang makikita ko ron. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nang batiin ng kulukam, metrong screen ang aking pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong iginagalang ako. Hindi dahil isa akong maharlika, kundi bilang isang tao. Hindi ko alam kung ano ito. Ngunit may mainit na pakiramdam sa isang sulok ng aking dibdib. Ano kaya ang nahihintay sa akin bukas? Kinabukasan, 7:30 umaga, sa lobby na hotel. Ang 200 estudyante ay hinati sa 5 grupo. Bawat isa ay may nakatalagang bus. Sumakay kami ni Abdul sa unang bus. Kasama ang 40 miyembro ng aming grupo. Isang Pilipinong tour guide ang nagsalita sa mikropono. Mula ngayon, sa 5 araw, makakaranas kayong buhay sa isang pampublikong high school sa Maynila. Ito ay ang Philippine Science High School, na may 1,200 estudyante. Tumingin ako sa labas. Umandar ang bus, at pagkatapos ang 10 minuto, dumating kami sa harap ng paaralan. Isang 5 palapak na gusali. Malinis ang itsura, ngunit hindi magarbok. Bumaba kami at lumakad papasok. Sinalubong kami ang punong guro. Maligayang pagdating. Ang paaralang ito ay itinatak nga 40 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, mayroon kaming 1,200 estudyante. At lahat sila ay tumatanggap ng pantay na edukasyon. Dinala kami ng punong guro sa isang silid-aralan. Mas moderno ito kaysa sa inaasahan ko. May electronic whiteboard sa harap, at bawat mesa ay may tablet, may air purifier sa kizam, at water dispenser sa likod. Ipinaliwanag ng guro, ang silid-aralan na ito ay hindi espesyal. Lahat ng pampublikong paaralan sa buong Pilipinas ay may ganitong antas, mula Maynila hanggang sa mga probinsya. Pantay ang infrastrukturang edukasyon. Ito ang pundasyon ng aming prinsipyo sa edukasyon. Natigilan ako. Lahat ng pampublikong paaralan ay pareho. Sa Saudi Arabia, tanging ang nga paaralan para sa mga maharlika ang may ganitong pasilidad. Ang nga ordinaryong paaralan ay luma at sira-sira. Ngunit sa Pilipinas, iba. Pantay sa buong bansa. Tinapik ni Abdul ang aking braso. Hoy, hindi ba't ito na ang unang punto para sa ulat mo? Kinuha ko ang aking notebook. Isusulat ko muna. Ganap na pakakapantay-pantay sa infrastrukturang edukasyon. Kumuha rin ako ng ilang litrato. Electronic whiteboard, tablet, air purifier. Ayaw ko ngaminin, gunit malino na iba ito sa amin. Pagkatapos naming obserbahan ang klase sa umaga, dumating ang oras ng tanghalian. Nagsimulang lumabas ang nga Pilipinong estudyante, at sumunod kami. Dumaan kami sa pasilyo at nakarating sa kantina sa unang palapak. Isang malawak na espasyo na may mahahabang mesa. Sa isang tabi ay ang serving counter. Isang estudyanteng Pilipino ang lumapit sa amin. Kumuha kayo ng tray at pumila. Natigilan ako. Kumuha ng tray at pumila. Ako, isang maharlika. Nakalangan din si Abdul. At ang iba naming kasama ay naktinginan lang. Ang nga Pilipinong estudyante ay nakapila na. May hawak na tray. Nga naka-uniforme. Nga naka-PE uniform. Maging nga guro lahat ay pare-parehong nakapila. Isang estudyanteng nangangalang J. P ang lumapit sa akin at inabutan ako ngetry. Dito, lahat kami pantay. Mayaman man o mahirap, guro o estudyante. Pantay-pantay sa pakain. Tinanggap ko ang tray. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko. Sa bahay, makatulong ang nahahatid ng pakain. Sa restaurant, ma-waiter. Ngunit ngayon, hawak ko ang isang stainless steel na tray. At nakapila ako sa likod ng halos 40 estudyante. Nakatayo ako sa harap ng counter. Isang staff na naka-apron ang nagsandok ng sabaw. Naglagay ng kanin at ulam. Ang ulam ay ginataang sukpo malalaking hipon na niluto sa gata. Natigilan ako. Hipon sa school lunch? Tinanong ko ang staff. Espesyal na menu po ba ito? Hindi po. Ito po talaga ang pananghalian ngayon. Minsan o 2 beses sa isang buwan. May ganito kaming menu. Tumingin ako kay Abdul, at nanlaki rin ang kanyang nga mata. Sa palasyo sa Riyadh, ang nga mamahaling pagkain tulad ng hipon ay para lang sa mga espesyal na okasyon. Ngunit dito, inihahain ito sa school lunch. At pare-pareho ang dami. Ang estudyante sa harap ko at sa likod ko ay parehong laking hipon ang natanggap. Walang diskriminasyon. Dala ang aking tray. Nahanap ako ang bakanteng upuan at umupo. Umupo si JP sa tapat ko. Kain tayo. Masarap talaga ang pagkain dito.
Kinuha ko ang aking kubyertos. Ang linyang ang araw na humawak na tray ang isang mahalika. Ang pagmamataas ay naging kababaang loop ay pumasok sa aking isip. Sa unang pagkakataon, ako mismo ang kumuhang aking pakain. Ako mismo ang nahanap ing upuan. Prinsipe, estudyante, guro lahat ay nasa isang pila. Tumatanggap ng parehong pakain. Ang pader eng pribilehiyo, gumuho sa isang kagat eng pantay na pananghalian. Kumain ako ng isang subongi kanin. Lasang gata. Sumunod, kumain ako ngipon. Malambot at sariwa. Walang ipinakaiba sa kinakain ko sa palasyo sa Riyadh, o baka mas masarap pa, dahil ba ako mismo ang kumuha, o dahil kasabay kong kumakain ang mahigit 1,000 estudyante. Isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin, sinabi ni Abdul sa tabi ko. Faisal, ito ay tunay na pagkakapantay-pantay. Nung ininsulto ko ang Pilipinas sa kumperensya, may naramdaman akong mali. Ngayon, nakikita ko na wala pala talaga akong alam. Tumango ako. Wala talaga akong alam. Pagkatapos kumain, dinala namin ang tray sa isang written counter. Ngunit pinigilan ako ni J. P. Sandali. Kailangan mong hugasan iyan. Hugasan. Kailangan mong hugasan ang sarili mong pinakainan. Lahat kami, ginagawa iyon. Dinala ni J. P. ang kanyang tray sa lababo, binanlawan, at inilagay sa tamang lalagyan. Natigilan ako. Ako, isang maharlika. Mahuhugas na pinakainan. Ngunit pagtingin ko sa paligid, lahat na estudyante ay ginagawa iyon. Naka-uniforme, naka-PE uniform, maging nga guro. Dahan-dahan kong dinala ang aking tray sa lababo. Binuksan ko ang gripo at binanlawan ito. Nawala ang tira-tirang pagkain. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. Inilagay ko ang tray sa lalagyan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Pagmamalaki, hindi, mas malalim pa, responsibilidad. Ang gamit ko, ako ang mag-aayos. Ang kinain ko, ako ang maglilikpit. Ito pala ang responsibilidad. Habang nagbabano si Abdul sa tabi ko, sinabi niya, kakaiba, Faisal, hindi natin ito kailanman ginawa sa palasyo. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat, pagkamit ng pagkakapantay. Pantay at edukasyon sa sariling responsibilidad sa pamamagitan ng school lunch. Sumunod ang oras eng paglilinis. Sinabi eng guro, bago ang klas sa hapon, maglalaan tayo eng 10 minuto para sa paglilinis. Kumuha kayo eng basahan. Pumunta ang nga estudyante sa likod ng silid at kumuha ang basahan. Nakatayo lang ako, tulala, maglilinis. Ang nga estudyante. Inabutan ako ni J. Peng basahan at ngumiti. Araw-araw namin itong ginagawa. Sarili naming silid-aralan, kami ang naglilinis. Tinanggap ko ang basahan. Ito ang unang pagkakataon na nakahawak ako nito. Itinulak nga estudyante ang kanilang gaupuan sa likod at lumuhot. Sinimulan nilang punasan ang sahig. Ginaya ko sila. Lumuhot ako at ipinunas ang basahan sa sahig. Itinulak, hinila. Ang alikabok ay dumikit sa basahan at luminis ang sahig. 10 minutong paglilinis. 10 taong responsibilidad. Pumasok ang linyang ito sa aking 10 minuto lang. Ngunit itinuturo nito ang 10 taon na responsibilidad. Ang espasyong ginamit ko, ako ang maglilinis. Sa palasyo, may matagalinis. Kung makakalat ako, may ibang maglilikpit. Ngunit dito, iba. Ako mismo ang gumawa. Nang tumayo ako, basa ang aking tuhod. May markang basahan sa aking kamay. Ngunit, nakakagulat. Magaan ang pakiramdam ko, kumikinang ang sahig ng silid-aralan, at dahil iyon sa gawang aking manggakamay. Habang binabanlawan ni Abdul ang kanyang basahan, sinabi niya, sa iyo na ang yate. Ngunit hindi ako makatawa. Wala pa kami sa kalahati, 2 puntos pa lang sa 10. Ngunit sa luplup ko, alam kong talo na ako, natapos ang klas sa hapon. At inanunsyong guro, ngayon, bilang espesyal, obserbahan natin ang pulong ng Student Council. Ito ay pagtitipon eng 25 na kinatawan eng nga estudyanteng aming paaralan. Umakyat kami sa conference room sa ikalawang palapak. Pagbukas ng pinto, nakita namin ang isang pabilok na mesa kung saan nakaupo ang 25 estudyante. May mga naka-uniforme, may mga naka-sibilyan. Ipinukpok ng estudyanteng nakupo sa gitna ang martilyo. Sisismulan na natin ang ika-3 pulong in Student Council. Umupo kami sa likod at nanood. Inanunsyo eng chairperson ang unang agenda. Unang agenda,
Boto para sa menu eng linggong ito. A ay adobo, B ay sinigang. Pakiboto. Naktaas eng kamay ang nga estudyante. May pumiling adobo, may pumiling sinigang. Binilang ng chairperson ang boto. Adobo, 13 boto. Sinigang, 12 boto. Adobo ang napili, hindi ako makapaniwala. Ang nga estudyante ang nakboboto para sa kanilang menu. Sa Saudi Arabia, ang paaralan ang nakdedesisyon sa lahat. Ang nga estudyante ay sumusunod lang. Ngunit dito, iba, ang nga estudyante ang bida. Inanunsyo ang chairperson ang ikalawang agenda, tungkol sa pagtaas ang 30% sa budget para sa mga club. Ang nga pabor, naktaas ang kamay ang 18 na estudyante. Dahil higit sa 2/3 ang pabor, aprobado. Nagpalakpakan ang nga estudyante. Lumingon ako kay Abdul. Gulat din siya. Ang nga estudyante ang nagdedesisyon pati sa budget. Ipinaliwanag ni JP sa tabi ko, ang student council ang nagdedesisyon sa menu, budget in club, pagbabago sa rules, at pagpaplano ing mga events. Siyempre, sinusuri ito ang maguro. Pero ang opinion nga estudyante ang pinaka-priority. Kinuha ko ang aking notebook. Demokratikong edukasyon sa pamamagitan pamamahala ga mag-aral. Ang nga estudyante ang nagdedesisyon, ang nga guro ay tumutulong, ang nga salitang ang silit-aralan ang sariling pamamahala ay akmang-akma, nakpatuloy ang pulong. Ang ikatlong agenda ay pagbabago sa school rules, tungkol sa pagluluwak ng patakaran sa habaang buhok. Sa kasalukuyan, hindi dapat lumakpas sa tainga, ang mungkahi ay payagan hanggang 2 cm sa ilalim nga tainga. Nagdebata ang nga estudyante. Pabor ako. Dapat nating igalang ang kalayaan ng bawat isa. Tutol ako. Kailangan ng disiplina sa paaralan. Pero ano ang kinalaman ng habaang buhok sa pag-aaral? Mas mahalaga ang asal kaysa sa itsura. Uminit ang debat. Ngunit walang nagalit. Nakikinig sila sa isa't isa at gumagamit ng lohika para sumagot. Tumagal ng 20 minuto ang debat. At sa wakas, nagbotohan. Pabor. 14 boto. Tutol, 11 boto. Aprobado. Muling nakpalakpakan ang nga estudyante. Naantik ang aking damdamin. Ito pala ang demokrasya. Lahat ay nakbibigay ng opinyon, nakdedebat, at nakdedesisyon sa pamamagitan ng boto. Ang opinyon ng minorya ay iginagalang, at ang desisyon ng mayorya ay sinusunod. Sa Saudi Arabia, ang hari ang nakdedesisyon. Ang nga mamamayan ay sumusunod lang. Ngunit dito, ang nga estudyante mismo ang nakdedesisyon. Nang matapos ang pulong, tinanong ako ni JP, kumusta? Kakaiba? No, tumango ako. Hindi lang kakaiba, nakakagulat. Isang bagay na hindi maisip sa Saudi Arabia, tumawa si JP. Noong una, hindi rin kami sanay. Mula elementarya, unti-unti naming natututunan. Nagsisimula sa class meetings, tapos sa high school, may student council na kami. Ang demokrasya ay hindi natututunan sa isang iglap. Ito ay isang bagay na araw-araw naming sinasanay. Huminga ako ng malalim. Ang demokrasya ay pagsasanay. Mula pagkabata, natututong magbigay ng opinyon, magdebat, at bumoto. Sa 10 taong pagsasanay, nagiging demokratikong mamamayan sila. Isinulat ko sa aking notebook. Edukasyon sa demokrasya na unti-unting natututunan mula pagkabata. Dapit hapon na, dinala kaming aming guide sa istasyon niya tren. MRT. Ngayon, sasakay tayong niya MRT papunta sa sentro niya lungsod. Oras na para maranasan ang pampublikong transportasyon niya Pilipinas. Bumaba kami sa hagdanan. Pagdaan sa turnstile, tumayo kami sa platform. Isang sign ang nagsasabing ang susunod na tren ay darating sa lubong 2 minuto. Maraming tao, mga empleyado, estudyante, matatanda, mga magulang na may kasamang anak lahat ay nakapila, naghihintay ang tren. Dumating ang tren, bumukas ang pinto, maayos na pumasok ang nga tao. Sumakay din kami. Puno ang loop. Humawak ako sa handrail at tumayo. Ako, isang maharlika, na nakasakay sa pampublikong transportasyon. Isang bagay na hindi maisip sa Riyadh. Sa susunod na istasyon, isang matandang lalaki ang sumakay. Puti na ang buhok at may tungkot. Biglang tumayo ang isang high school student. Dito na po kayo umupo. Yumuko ang matanda at umupo. Salamat, iho. Ang estudyante ay parang walang nangyari. Humawak sa handrail at tumayo. Pinanut ko ang eksena. Hindi ito sa pilitan. Walang nakutos.
Natural lang siyang tumayo at nagbigaying upuan. Pagkatapos, isang buntis ang sumakay. Malaki na ang tiyan, isa na namang estudyante ang tumayo. Dito na po kayo. Ngumiti ang buntis at umupo. Salamat. Naantik ang aking puso. Ang pagbibigayan sa luknisang bagon ang tren ay lumikhang isang aralin sa komunidad. Ito ang edukasyon. Hindi itinuturo sa silid-aralan, kundi isinasabuhay. Mga taong may pag-alala sa kapwa. Bumulong si Abdul. Yung nga estudyanteng iyon. Walang nagsabi sa kanila. Pero tumayo lang sila. Tumango ako. Ito ang kultura. Natutunan nila mula pagkabata, sa MRT, sa bus, sa kalsada araw-araw nilang nakikita at natututunan. Sa Saudi Arabia, may pribado kaming sasakyan. Ang driver ang nagbubukas ng pinto, at kami ay sasakay lang. Hindi kami nakakasalamuha ng ibang tao. Ngunit sa loop ng ordinaryong tren na ito, nakita ko ang tunay na edukasyon. Pag-aalala, ang pag-isip muna sa mga taong mas nangangailangan. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat. Kultura ing pag-alala sa araw-araw na buhay bilang edukasyon. Dumating kami sa isang istasyon sa sentro ng lungsod. Bumaba kami. Habang paakyat sa hagdan, may isang matandang babae sa unahan namin, dala ang isang malaking bag, dahan-dahang umaakyat, tumakbo si JP papalapit. Lola, tulungan ko na po kayo sa dala ninyo. Umiling ang matanda. Huwag na, iho, kaya ko pa. Ngunit kinuha ni J.P. ang bag at umakyat. Nakangiting sumunod ang matanda. Habang pinapanot ko sila, naisip ko, sa Pilipinas, hindi lang ang paaralan, kundi ang buong lungsod ay isang eskwelahan. Ang MRT, ang hagdan, ang kalsada lahat ay lugar ng pakatuto. Habang naglalakad sa lungsod, sinabi ko kay Abdul, Abdul, talo na ako. Anong ibig mong sabihin, talo na ako? Sa iyo na ang yate. Tumawa si Abdul, isang araw at kalahati pa lang ang nakalipas. Kahit na, 4 na puntos na ang nakita ko. Pagkakapantay-pantay sa infrastruktura, sa pagkain, kultura ng pag-aalala. At sigurado akong marami pa. Tinapik ni Abdul ang aking balikat. Ang pag-amin sa pagkatalo ay katangian din ng isang maharlika. Yumuko ako. Naalala ko ang aking sarili sa kumperensya, kung paano ko ininsulto ang Pilipinas, ang aking sarili na nagsabing isang maliit na islang bansa. Nahiya ako. Ngunit kasabay nito, nagpapasalamat ako. Dahil tinuruan ako ng bansang ito. Kung ano ang tunay na edukasyon. Kung ano ang tunay na pagkakapantay-pantay. Kung ano ang tunay na demokrasya, ano kaya ang matututunan ko bukas? Tumingala ako sa mga neon sign at nag-isip. Ikatlong araw, 9 umaga, klase sa math. Umupo kami sa likod at nanood. May 30 estudyante, bawat isa ay may bukas na tablet. Isinulat na guro sa pisara ang paksa, functions and graphs, ngunit may kakaiba. Magkakaiba ang nasa screen ang bawat estudyante. Isang estudyante ang nagsasagot ang kalkulus. Ang isa ay nag-aral ang basic functions. Ang isa naman ay nagsasanay gumuhit ang graph. Lumingon ako kay Abdul, ano iyon, sabay-sabay pero magkakaibang aralin, nagtaka rin si Abdul, nagtaas akong kamay. Ginoo, bakit po magkakaiba ang tinitingnan mga estudyante? Ngumiti ang guro, ito ay ang aming tutor system. Sinusuri nito ang antas ang bawat estudyante at nagbibigay ang customized na gawain. May mga estudyantang mabilis, may mga mabagal na nagre-review. Kahit nasa isang silid, bawat isa ay natututo sa sarili niyang bilis. Hindi ako makapaniwala. Ay ang sumusuri sa bawat estudyante. Kung ganun, ano po ang ginagawa ninyo? Tumutulong lang ako kapag may nahihirapan. Ang nga bagay na hindi kayang gawin ang pagbibigay ng inspirasyon, motibasyon, at pagsagot sa malalalim na tanong. Sumilip ako sa screen ni J.P. Nakasulat. Kasalukuyang pag-unawa ni J. 25%. Magpatuloy sa susunod na antas. Inirerekomendang gawain. Applied functions. Iba naman ang sa katabi niya. Kasalukuyang pag-unawa ni Susan, 60%. Kailangan ang basic review. Inirerekomendang gawain. Basic functions. Sinusukat NGAI ang pag-unawa ang estudyante sa real-time at nagbibigay ang customized na gawin. Bumulong ako kay Abdul. Grabe ito. Para kang may personal na tutor. Tumango si Abdul. At ito ay sa isang pampublikong paaralan. Lahat ng estudyante, ganito mag-aral.
Sa Saudi Arabia, ang nga Maharlika ay may mga personal na tutor sa palasyo. Ngunit ang nga ordinaryong estudyante ay nasa isang klase na may 30. Lahat ay pare-pareho ang bilis ng pag-aral. Ang magagaling ay nababagot, ang nahuhuli ay naiwan. Ngunit sa Pilipinas, iba, nagbibigay ang AI ang customized education para sa lahat. AI tutor sa pampublikong paralan. Magkakaibang bilis sa isang klas. Angkop na angkop ang salitang ito. Sa kalagitnaan ng klas, isang estudyante ang naktaas ang kamay. Gino, hindi ko po maintindihan ito. Lumapit ang guro at tiningnan ang tablet. Ah, dito ka pala nahirapan. Subukan mong isipin ito. Kapag gumalaw ang X, paano nakbabago ang Y? Nakpaliwanag ang guro nga 7 minuto. Tumango ang estudyante. Ah, naintindihan ko na po. Bumalik ang guro sa kanyang pwesto. Ang iba ay patuloy na nagsasagot. Walang nakaramdam na naantala ang klas, dahil lahat ay nag-aral sa sarili nilang bilis. Kinuha ko ang aking notebook. Personalized na sistema ang pag-aral gamit ang AI. Pagkatapos ang klas, tinanong ko ang guro, kung ay na po ang nagtuturo ang lahat, hindi na po ba kailangan ang guro? Ngumiti siya. Magandang tanong. Ang AI ay nagbibigay ng kaalaman, ngunit ang guro ang bumabasa sa puso ng estudyante. Kailan kailangan kang palakas loob? Kailan kailangan magpahinga? Anong pangarap nila? Ang AI ay sumusurig data, ngunit ang guro ay umunawa sa tao. Tumango ako, pagtutulungan ang teknolohiya at tao. AI para sa episyensya. Guro para sa damdamin. Parehong lumilikha ng pinakamahusay na edukasyon. Sa break time, lumapit sa akin si J. P. Faisal, kumusta ang AI tutor? Mas magaling ba samga tutor ninyo sa palasyo? Baka, sabi ko. Pero ilang taon na itong ginagamit dito. Noona, medyo mahirap. Pero ngayon, normal na. Mas kaunti ang stress dahil natututo kami sa sarili naming bilis. Lahat bang paralan ay may ganito? Halos lahating public schools. Sinusuportahan ng gobyerno ang matablet at AI system. Huminga ako ng malalim. Sa Saudi Arabia, tanging ang nga paaralan ang Maharlika ang may pinakabagong teknolohiya. Ang iba ay pisara at tisalang. Ngunit sa Pilipinas, parehong teknolohiya ang ibinibigay sa lahat ng pampublikong paaralan. Muli, pagkakapantay-pantay, hapon na, 2 p.m. Sinabi ang guro. Susunod, bibisitahin natin ang klinik at ang guidance counselor's office. Bumaba kami sa unang palapag. Pagbukas ang pinto. Nagulat ako, hindi ito silidara lang. May mga komportableng sofa, nga painting sa dingding. Sa isang tabi ay may nga art materials. Sa kabila ay isang maliit na pahingahan. Isang mainit na ilaw ang nagbibigay ng malambot na liwanag. Sinalubong kami ang guidance counselor. Isang babaeng nasa 30. Ito ang counseling room. Dito pumupunta ang nga estudyante kapag may pinagdadaanan sila. Tiningnan ko ang paligid. Maraming unan sa sofa. May mainit na tsa sa mesa. Sa bookshelf, may MH libro sa psychology, kasama ang MH comics at nobela. Nagtanong si Abdul, anong klaseng konsultasyon ang ginagawa dito? Stress sa pag-aral, problema sa kaibigan, sa pamilya, pag-alala sa kinabukasan, lahat ng paghihirap nga estudyante. Pinakikinggan namin. Minsan, umupo lang sila para magpahinga. Kung ayaw nilang magsalita, okay lang. Minsan, kailangan lang nilang isang ligtas na lugar. Itinuro nga konselor ang nga art materials. Gumuguhit sila para ilabas ang kanilang damdamin. Itinuro ang pahingahan. Nagme-meditate sila para pakalmahin ang isip. At tumingin sa amin. Ang mental health nga estudyante ay bahagi rin ng edukasyon. Hindi lang grado, kundi kaligayahan din. Parang may kung anong kumirot sa dibdib-dib. Sa Saudi Arabia, grado ang lahat. Una, pangalawa, pangatlo. Ang emosyon ay tanda ang kahinaan, at ang paghirap ay dapat tiisin. Kung sasabihin mong stress ka, sasabihing mahina ka. Kung malungkot ka, mahina ang isip mo. Ngunit dito, iba. Pinapahalagahan din ang damdamin. Bahaging edukasyon ang kaligayahan. Mas mahalaga ang puso kaysa puntos. Ang counseling room ang sumusuporta sa araw-araw na buhay ng mga estudyante. Iyan ang pumasok sa aking isip. Nakuwento ang counselor. Noong isang taon, may isang estudyante. Bumaksak ang grado niya at sobrang nahirapan. Araw-araw siyang umiiyak. Ang expectations ng magulang, ang paghambing sa mga kaibigan, ang pagkadismaya sa sarili lahat ay mabigat. Ano po ang nangyari sa kanya?
6 na buwan kaming nag-usap. Gumuhit siya. Nakuwento. Unti-unti niyang natutunang tanggapin ang sarili. Ngayon, nasa kolehiyo na siya. Nag-aral ng psychology. Gusto niyang maging counselor tulad ko. Naluha ako. Isang bansang hindi sumusuko sa kahit isang estudyante. Kahit mababa ang grado mo, kahit nahihirapan ka, hahawakan nila ang kamay mo hanggang sa huli. Nagtanong si Abdul, lahat po ba ang paralan ay may counseling room? Opo, lahating public high school sa buong bansa. Kinuha ko ang aking notebook. Sistema ng alaga sa emosyon at psikolohikal na suporta para sa mga estudyante. Paglabas namin, sinabi ni JP, pumunta rin ako sa guidance office last year. Nagulat ako. Ikaw, bakit? Nagawe kami nga kaibigan ko, sobrang galit at lungkot ko, hindi ako makapag-focus sa class. Kaya pumunta ako, nakausap ko ang counselor, at gumaan ang pakiramdam ko. Gumuhit ako, uminom ng tasa. Ang pakiramdam na may nakikinig sa iyo, iyon ang mahalaga. Hindi ka nahiya. Umiling si J. P. Hindi. Halos lahat sa klase namin, nakapunta na roon. Pumupunta kami kapag nahihirapan. Hindi iyon kakatwa. Mas kakatwa kung mag-isa kang magtitiis. Nagulat ako. Sa Saudi Arabia, ang pagkonsulta sa mental health ay isang kahihiyan. Ngunit sa Pilipinas, normal lang. Kung nahihirapan, humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan, kundi katapangan. Naisip ko, ang bansang ito ay tunay na itinuturing ang mga estudyante bilang tao, hindi bilang makinang binibigyan ang grado, kundi bilang taong may damdamin. Ika-4 na araw, 10 umaga, huminto ang bus sa harap ng pambansang museo. Ngayon, oras na para makita at maramdaman ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sabi ng guide, pumasok kaming lahat, sa malawak na bulwagan, nakalatak ang exhibit ng kasaysayan. Ipinaliwanag ng guide, noon, ang pagsulat at pag-aral ay para lamang sa mga piling tao, ngunit sa Pilipinas, isinilang ang baybayin, isang sariling sistema ang pagsulat, at maraming tao ang natutong bumasa at sumulat. Ito ang nagbigay daan sa pagkalat ng kaalaman. Tinitigan ko ang nga exhibit. Isang kasaysayan ng pagbabahaging kaalaman, hindi pag-imbot, sa gitnang silangan. Para mapanatili ang kapangyarihan, hinayaan nga mahari na manatiling mangmang ang nga matao. Ngunit sa Pilipinas, iba. Ibinahagi nila ang kaalaman. Pumasok kami sa isang exhibit. Sa pader, ipinapaliwanag ang nga titik ng baybayin. Isang sistema ng pagsulat na madaling matutunan, sabi Engay, dahil sa baybayin, maging ang nga kababayhan at kabataan ay malayang naipapahayag ang kanilang sarili. Natutunan kong ang kaalaman ay para sa lahat. Pumunta kami sa isang interactive area. Binigyan kaming lahat ng panulat at papel para subukang isulat ang aming pangalan sa baybayin. Isinulat ng guide sa pisara ang aming nga pangalan. Tiningnan ko ang sa akin. Faisal. Kakaiba. Isang pangalang Arabo na naisulat sa Pilipinong titik. Dahan-dahan kong sinubukan isulat. Tumawa si Abdul sa tabi ko. Nakakatuwa ito, madaling matutunan. Sabi ang guide, ang baybayin ay sadyang ginawang simple para madaling matutunan ang lahat. Iyon ang nagdulot nega pagkalat nega kaalaman. Kinuha ko ang aking notebook. Sariling sistema nega pagsulat at demokratisasyon nega kaalaman. Pagkatapos, nakpatuloy ang guide. Ang kakayahang bumasa at sumulat ay nangangulugang pagkakaroon ng sariling pag-isip. Iyon ang naging pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas. Hindi ako makahinga. Pagpapalayang ge kaalaman para sa mamamayan. Ano ang ginawa ang gahari ang Saudi Arabia? Nagbenta ang langis, yumaman, ngunit ano ang ginawa nila para sa mga tao? Pinalaya ba ang edukasyon? Ibinahagi ba ang kaalaman? Hindi. Tanging nga maharlika ang nakakuha ang pinakamahusay na edukasyon. Hapon na, pumunta kami sa Intramuros. Pagbaba ang bus, bumungat ang matatandang pader na bato. Pumasok kami sa isang tindahan at umarkila ang barong Tagalog. Isinuot ko ang isang kulay asul. Si Abdul naman ay kulay abo. Tumingin si Abdul sa salamin at tumawa. Para tayong nga tunay na ilustrado. Naglakad kami sa loop ng Intramuros. Nga lumang simbahan, nga bahay na bato. Nakita namin ang isang exhibit. Isang digital screen na nagpapakita ang kasaysayan, mayroon ding VR. Kapag ay sinuot mo, para kang naglalakbay sa lumang Maynila, pagsasanip ng tradisyon at makabagong teknolohiya. Ipinaliwanag ng guide,
Hindi namin ikinukulong ang tradisyon sa museo. Binubuhay namin ito gamit ang teknolohiya para maranasan ang lahat. Humanga ako. Sa Saudi Arabia, magkahiwalay ang tradisyon at modernidad. Sa Pilipinas, pinagsama nila ang dalawa. Edukasyon na pinagsasama ang tradisyon at makabagong teknolohiya. Isinulat ko ito sa aking notebook. Umupo kami sa isang bench. Sinabi ni Abdul, ano kaya ang ginawa ang ating amgahari? Yumuko ako. Pinalaganap ang Pilipinas ang kaalaman para sa mga tao. Tayo, pinrotektahan lang natin ang kapangyarihan. Inimbot natin ang kaalaman. Naluha ako. Nagpatuloy ako. Ganun din ako. Mula pagkabata, nasa akin na ang lahat. Pero wala akong ibinahagi. Wala akong pananagutan. Sabi ni Abdul, ngayon, nalaman mo na. Hinawakan ko ang aking barong. Tulad damit na ito. Elegante at may pagmamahal sa bayan. Magiging ganun kaya akong maharlika. Lumubok na ang araw. Nakpasya ako. Kailangan kong magbago. Maging isang tunay na maharlika. Bukas na ang huling araw, sabi ni Abdul. Tumango ako. Oh, pero 8 na ang nahanap kong puntos. 2 na lang. Kumpleto na ang ulat. Ano ang iulat mo sa tiyuhin mo? Tumingin ako sa papalubok na araw. Sasabihin ko ang katotohanan. Nalubusan akong nagkamali. Na ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. At gusto kong ilapat ang natutunan ko sa Saudi Arabia. Ngumiti si Abdul. Nakbago ka, Faisal. Hindi ako makangiti. Totoong nakbago ako. Hindi na ako ang mayabang na prinsipe na umalis sa Riyadh 3 araw na ang nakalipas. Huling araw, 10 ngila umaga, sa gym ngila paralan. Nanot kami ngila sa ngila arnis. Ang nga estudyanteng naka-uniformeng puti ay naksasanay. Inanyayahan kami ng guro. Tumayo ako sa tabi ni JP, at natutunan ang nga pangunahing tindik. Ipinaliwanag ng guro, ang arnis ay isang sining pandikma ng Pilipinas. Pinalalakas nito ang katawan, ngunit mas mahalaga ang paggalang at disiplina. Nagsisimula sa paggalang, nagtatapos sa paggalang. Pumunta kami sa music room. Umupo si Abdul sa harap ng isang kulintang at tinuruan siyang guro. Nang subukan ni Abdul, isang tahimik na tunok ang umalingaw-ngaw. Wow, ang galing. Sa tabi niya, may tumutuktok ang bandurya, at may tumutuktok ang piano. Pinagsama ang tradisyonal at kanluraning instrumento. Sabi ang guro, ang sining ay expression. Walang tama o mali. Sa art room, lahat ng gawang estudyante ay nakadisplay ng pantay-pantay, magaling man o hindi. Naintindihan ko, sa Pilipinas, hindi lang grado ang pinapalago, kundi pati katawan at puso, tradisyon at sining. Isang holistikong pag-unlad. Isinulat ko sa aking notebook. Holistikong pag-unlad sa pamamagitan ng edukasyon sa palakasan at sining. 3 nga hapon, sa ballroom ng hotel. Tinipon ko ang 200 estudyante. Umakyat ako sa entablado. Ipinakita ko ang nga litratong kinuha ko sa loop ng 5 araw. Naya, Public High School, Kantina, mga estudyanteng naglilinis, Student Council, MRT, Museo, Intramuros. Hinawakan ko ang mikropono. Nangginginig ang aking makamay, ngunit nagsimula akong magsalita. Minaliit ko ang Pilipinas. Tumahimik ang lahat. Sa GCC conference, nagsalita ako nga masama. Sinabi kong wala tayong matututunan sa isang maliit na islang bansa sa Asya. Nagbulungan ang nga estudyante. Pinarusahan ako kaya ako napunta rito. Ngunit, lubusan akong nakamali. Huminga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay ang bansang may pinaka-progresibo, pantay, at mapayapang edukasyon sa mundo. Lahat ng paaralan ay pantay. Lahat ng estudyante ay pareho ang kinakain. Naglilinis para matutuwa ni responsibilidad. Nagpatuloy ako. Nasa atin ang lahat para, kapangyarihan, karangalan. Ngunit wala tayong responsibilidad. Mula pagkabata, ibinigay sa atin ang lahat, at ni minsan, wala tayong ginawa para sa iba. Ngunit dito, natutunan natin, ang tunay na edukasyon ay wala sa gusali, kundi nasa tao. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pag-aalala, kapayapaan ito ang diwang edukasyon. Nagsimulang magpalakpakan ang nga estudyante. Sinabi ko ang aking huling salita. Pagbalik natin, baguhin natin ang ating nga bansa. Isabuhay natin ang ating natutunan. Maging responsable tayong nga maharlika. Tumayo ang 200 at nagbigay ng standing ovation. Naluha ako. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling punto.
Pilosopiyang edukasyon na nagpapalago sa tao at nagtatayong ng bansa. Kumpleto na ang 10 puntos. 11 gabi, mag-isa akong lumabas sa isang parke. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text sa aking tiyuhin. Tiyo, kumpleto na po ang ulat. 10 puntos. Lahat napunan. Ngunit mas mahalaga ang natutunan ko. Kababaang loop. Responsibilidad. Pag-aalala. Mula ngayon, gusto kong maging isang tunay na maharlika. Kinabukasan, sa lobby, lahat kami ay ayaw pang umalis. 5 araw lang. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan namin ang pagkakapantay-pantay. Natutunan ang responsibilidad, at nahiya sa aming sarili. Sanaya, isang staff ang bumati sa akin sa Arabic, paalam po. Yumuko ako ang 90 degrees. Pagbalik sa Saudi Arabia, kumilos ang ibang nga bansa. Sa loob ng 2 buwan, 3,000 maharlikang estudyante mula sa gitnang silangan ang tumapak sa Pilipinas. Lahat ay may parehong reaksyon. Paghanga, pagbabago, luha. Iniharap ko ang pinagsama-samang ulat sa GCC. Isa-isa kong ipinaliwanag ang 10 kalamangan. Pilosopiyang edukasyon na nagpapalago sa tao at nagtatayong ng bansa. Ang Pilipinas ay galing sa abueng digmaan. Ngayon ay isa ng pangunahing ekonomiya sa mundo. Lahat dahil sa edukasyon. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. 1 linggo pagkatapos, nagkaroon ng GCC Summit. Napagkasunduan ng lahat na i-adopt ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Isang Memorandum of Agreement ang nilakdaan. Kinausap akong aking tiyuhin. Faisal, lumaki ka, mananatili ang iyong karapatan sa trono. Ikaw ang aming kinabukasan. Lumuhod ako. Tiyo, gusto ko pa pong matuto sa Pilipinas. Ipadala ninyo ako bilang isang exchange student. Pumayak siya. Sasama rin si Abdul. Ilang araw pagkatapos, muli akong dumating sa NIA. Hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante. Sinalubong ako muli ang 60 metrong screen. Prinsipe Faisal bin Ali, maligayang pagbabalik. Ngumiti ako. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na pagkabigla, kundi paghanga. Sinalubong kami ni JP sa airport. Pagdating sa paaralan, pumasok ako sa aking silid-aralan. Sinalubong ako ng palakpakan. Umupo ako sa aking upuan. May tablet sa mesa, mga libro sa drawer, at isang basahan. Hinawakan ko ang basahan at ngumiti. Mula ngayon, araw-araw ko itong ipampupunas. 10 minutong paglilinis, 10 taong responsibilidad. Sa tanghalian, kumuha ako ng tray at pumila. Hindi na ako nailang. Natural na ito. Ang araw na humawak ng tray ang isang maharlika. Ang pagmamataas ay naging kababaang loop. Ito na ngayon ang aking buhay. Pagkatapos ang class, sa pulong ang student council, naisip ko, pagbalik ko sa Saudi Arabia, gusto kong ipatupad ito. Ang nga estudyante ang nagdedesisyon, ang nga guro ay tumutulong, ang silid-aralang sariling pamamahala. Gabi, sa MRT papuntang dormitoryo, isang matanda ang sumakay. Tumayo ako. Dito na po kayo. Salamat, iho. Ang pagbibigayan sa loob ng isang bagon ang tren ay lumikhang isang aralin sa komunidad. Bahagi na ako ang komunidad na iyon. Sa aking kwarto, inilatak ko ang aking notebook. Nakasulat ang 10 puntos. Binuklat ko sa isang bagong pahina at nagsimulang magsulat. Magabagay na ipapatupad sa Saudi Arabia pagkatapos ang 1 taon. Pantay na infrastruktura sa lahat ng paaralan. Pinagsamang pagkain para sa mga maharlika at karaniwang estudyante. Pagpapatupad na Student Council. Counseling room sa lahat na paaralan. AI Education System. Reforma sa Arabic Education. Oras ng paglilinis para sa mga estudyante. Edukasyon sa paggamit ng pampublikong transportasyon. Pagsasanip ng tradisyon at modernidad. Pagtatatak ng isang pilosopiyang pang-edukasyon na nakasentro sa tao. Ibinaba ko ang aking panulat. Pagkatapos ang 1 taon, babalik ako sa Saudi Arabia. Ngunit mas magiging malago na ako, at lahat ang natutunan ko, ipapatupad ko. Ang tunay na maharlika ay nagtatayo ng komunidad. Tulad ng Pilipinas na nagbahagi ng kaalaman sa mamamayan, gagawa rin ako ng isang bagay para sa mga tao ng Saudi Arabia. Ang regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pag-aalala, demokrasya, at pagmamahal ibibigay din namin sa aming nga kababayan. Ito ang tunay na edukasyon. Ito ang milagrong ipinakita ng Pilipinas. Hanggang dito ang kwento ni Prinsipe Faisal bin Ali, isang prinsipe na isinilang sa palasyo at mayroon ng lahat.
Nasa unang pagkakataon ay natuto sa Pilipinas ang pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pag-alala, at kababaang loob. Ang nga bagay na itinuturing nating ordinaryo ay napakahalaga pala. Ang edukasyon ing Pilipinas ay isang milagro na tinitinggala ing mundo. Isang bansang bumangon mula sa abo at naging dakila sa pamamagitan ng lakas ng kanyang mamamayan. At sa sentro nito, ay ang edukasyon. Salamat sa pagbabasa. Ito ang Special Philippines, nagahatid nga nakakantig na kuwento mula sa buong mundo.